Schistosomiasis Control Pilot Project in Palo was the first health facility to treat schistosomiasis cases here in the Philippines around 1950s. Kami na po may mga samad-samad, ano ito yung nalusot? Manifested with enlarging abdomen due to liver cirrhosis. Puri pa man daw na ito na nakakapagwara ba, kuwan na nagkukontrol na diri magbunay, magdamo. Mapaminsala, mailap, at nakakamatay. May isang karamdaman dito sa Pilipinas na tilay na pag-iwanan na ng panahon pero nananatiling mapaminsala sa kalusugan ng tao. Dito sa Pilipinas, may tinatayang 28 sa 81 probinsyang endemic sa sakit na sisto. Kabilang ng probinsya ng Leyte na lubhang apektado nito. Sa kabuuan, 12.4 milyon na mga Pilipino ang maaring magkasisto at kung susumahin, ito ay kumakatawan sa 10% ng populasyon ng bansa. So ang STEP po, Schistosomiasis Control and Elimination Program, ay ang programa ng Department of Health to be able to prevent and control schistosomiasis among Filipinos. So its vision is to have schistosomiasis-free Philippines with the goal of having 0 incidents of schistosomiasis infection among humans and animals and 0 SMED infection rate. The program thrust really is through morbidity control or controlling the spread of disease via mass chemotherapy or mass drug administration. So the Department of Health has issued Memorandum number 2016-0212 that every January each year is for the implementation of mass drug administration or MDA in endemic areas. So the central office provides stocks of praziquantel and then we allocate this to the endemic provinces for MDA implementation. Ang Governor Benjamin T. Romualdez General Hospital and Schistosomiasis Center ay dati may kapasidad na 25 beds na ngayon ay napalaki na sa 100 bed capacity kamakailan lang. Ngunit bilang isang pampublikong ospital, ito ay nag-ooperate na nasa 200 bed capacity, doble sa kaya nito. Ayon na rin kay Dr. Verona. So actually, we have more than 100 patients every day. And yung ginagamot dito. For the first time, pag ang sa cardiac pumapasok sa katawan ng tao, sa skin, so nagkakaroon ng swimmers, itch, makapi, tapos hinalag na. Then later, nagkakaroon ng pagdudumi, dizziness, then yung sumasakit yung tiyan, pag hindi gamot, so nagkakaroon ng seizure disorder, nagkakaroon ng anemia, nagkakaroon ng liver cirrhosis, na dito makikita nila ang tiyan ay lumala. Maraming mga patients na nagkakaroon ng psychosis, especially yung may seizures. Yun ang mga manifestation ng mga patients na they have cerebral schistosomiasis, yung psychosis. That's why we have the MOA with the Nagasaki University and Tokyo University, and even those coming from US, they're coming. So maybe this is a good chance for us to network with them so that we can have a good aspect of diagnosing cerebral Ang neuroschistosomiasis or cerebral schistosomiasis ay isang delikadong anyo ng sisto kung saan ang mga tissues ng nervous system, lalo na ang utak, ang naapektuhan dulot ng mga presensya ng itlog ng mga bulating Schistosoma japonicum. Ito ay nagdudulot ng mga sintomas katulad ng seizures o convulsion, cognitive deficits at psychosis. Ang pagsasailalim sa mga pagsusuri katulad ng magnetic resonance imaging or MRI and CT scan ay makakatulong upang matiyak ang sanhi ng mga sintomas at makilala kung ito nga ba ay dulot ng sisto. Ngunit, ang mga ganitong mga pagsusuri ay mahal at nasa mga malalaking ospital lamang.
many factors wherein can reduce incidence of immune system. One, we have to advise the community less exposure to the endemic area. Second one is to have an early detection of the patient. The patient has symptom or not, so that we can prevent complication of the system. That's it. Naalam na natin ang mga iba't ibang pamamaraan sa pagsusuri sa sakit na schistosomiasis. Atin namang tuklasin kung paano ginagawa ang stool examination gamit ang CAT-CAT scan. Tara at samahan niyo ako sa SRTC. Ang Schistosomiasis Research and Training Center or SRTC ay isang sentro ng kahusayan at pananaliksik na may kaugnayan sa schistosomiasis, kabilang ang laboratory services and antigen production or COPT. Ang CAT-CAT technique ay isang microscopy procedure na gumagamit ng stool sample. Paunang diagnostic test para sa lahat ng pasyenteng pinaghihinala ang may schistosomiasis. Ito ay isang particular na pagsusuri para sa aktibong impeksyon at maaring sukatin ang tindi ng impeksyon. Ang circumoval precipitate test or COPT, isang antibody antigen detection test na gumagamit ng blood sample. Isa sa mga limitasyon ng COPT ay hindi ito kayang makilala kung ang infection ay aktibo pa o dati ng infection. So sa schistosoma japonicum po, meron po tayong dalawang host. Ito po ay ang intermediate host at definitive host. So ang intermediate host po ay ang ating Oncomelanohupensis vagras. So yung mga adult size na po, ito po ay up to 6 mm. Also, ang kanyang shell po ay smooth po compared po sa ibang mga freshwater snails na nakikita po natin sa ating mga snail sites. Mas gusto nilang manirahan sa may permanenteng tubig at shaded po na area. Pagdating naman sa laboratory, lilinisin lang ang snails under running water using the sieve para madaling ma-identify if juvenile or adult or if other freshwater snails. And then pag nalinis na, ipapat dry siya sa filter paper, and after air drying, pwede nang makrush and mag-view na sa stereo microscope if may cercaria or not. Masasabi natin na positive ang snail pagka may cercaria ito. Kasi ang cercaria, yung itsura nito parang kiti-kiti na may head, pero fork-tail siya at parang sperm cell. Mga kailangan, sir, syempre yung suot natin dapat naka-locks. Naka-pants kung pwede, para kung matalsikan tayo, at least move ka sa pants mo, talsik. Tapos naka-gloves, boots, alcohol, forceps, at saka yung container na paglalagyan ng quadrastic. So this is an example of a flowing body of fresh water. So hindi lamang sa mga stagnant or waterlogged na mga freshwater areas merong Oncomelania. Yan ay isang example ng karakteristik o katangian ng Oncomelania ng pagiging amphibious. Ito ay nakolekta namin dito sa snail site na ito, sa Gacau. Itinabi namin itong piso bilang isang reference para mailarawan namin ang actual na laki ng Oncomelania. Isang lumang karamdaman na hindi lamang tao ang pinupunteriya, kundi pati na rin ang mga hayop. Dito sa Philippines, the common reservoir host or infected animals are carabao, cattle, pig, dogs, rats, goats. Schistosomiasis has been existing for a long time, and because animals are source of infection. Currently, the control program does not include animal schistosomiasis. Not only the carabaos, maybe the dogs should be treated also, and other animals. Sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa outcomes ng research sa cysto at sa tulong ng international community,
hindi malayo na makamit natin ang ating hangarin tungo sa isang cysto-free na Pilipinas.